kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong nangyaring hearing kanina sa Senado. Guys, itong nung unang linggo, nagmula ang controversial dito sa pagtuturo ni Bryce Hernandez dito sa kanyang boss na si Alcantara. Nung dumating naman, nung ibang hearing na naman, ditong si Alcantara na naman ang nagsalita para sa kanyang sarili. Ayun. Tinuro naman niya itong si dating Secretary Bernardo. Yan. Dumating na kaninang araw. Nag-hearing na naman sa Senado. Pagdating na kay Bernardo, biglang amin siya kagad sa mga kasalanan niya. Talagang bunyag niya kagad. Amin niya kanyang mga nagawa. Yun. Pagdating kay Bernardo, turo na naman niya sina yung mga dating senador. Sina Chis, sina Nancy Binay, Bong Revilla, damay pa pati sa Malacanang pa nadamay pa doon. Yan. Yun ang nangyari kanina doon sa investigation sharing. Parang nagpapasa-pasa lang guys. Yan yung nangyayari. Mula doon sa baba, pasa sa medyo mataas. Pagdating sa medyo mataas, pasa naman sa ibang sa ibang tao. Pasa-pasa lang. Ang nangyayari, ganun ang nangyayari. Para hindi sila mapahiya sa kanilang mga sarili. Ayan, parang ganun ang nangyayari para sa atin. Hindi ako kagad naniniwala dyan sa mga kanilang pinagpapasapasahan. Kasi, doon ako maniniwala pagdating na sa husgado. Pagdating na sa husgado, doon na makikita yan kasi magpapresenta na ng mga ebidensya. Doon na tayo magpapaniwala. Dito sa mga pinagpapasapasahan muna nila, huwag na tayong magpapaniwala kasi kung maniniwala tayo kaagad, malay mo, mga sinungaling yun. Yung kanilang mga pinagsasabi, hindi tama. Di, naniwala tayo sa mga kasinungalingan nila. Kaya ako, hindi mo na ako nagpapaniwala dito sa mga sabi-sabi nila. Pasapasa kasi, nagkapasapasa eh. Mula doon kay Hernandez, pasa doon kay Alcantara, pasa doon kay Bernardo. Pagdating dito kay Bernardo naman, ipinasa naman dito sa mga senador. Escudero, Nancy Binay, itong si Bong Revilla. Yan. Nung una si Jinggoy, damay, at saka si Joel. Sila ang naunang damay dyan. Yan. Kaya tayo, magmamatsyag muna tayo sa mga nangyayari. Kasi kung maniniwala tayo kaagad, pagdating ng panahon, hindi naman pala totoo yung kanyang mga dinadawit, naniwala lang tayo sa kasinungalingan ng mga na to. Kaya, maniniwala tayo pagdating na sa korte kung anong magiging desisyon, kung totoo ang mga ebidensya o kung ito'y baka biglang babalikin din. Diba? Yan ang ating abangan sa mga susunod na mga araw. Kung anong mangyayari dito sa mga drama. Kasi nagpapasan lang guys eh. Mula doon kay Hernandez, pasa sa boss niya. Pagdating dito, may boss pa din si Alcantara, may boss din si Bernardo. Pagdating dito kay Bernardo na, pasa din sa mga senador. Yan ang nangyayari ngayon. Nagpapasa-pasa. Hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yan. Kaya tayo, magmatcheck tayo. Huwag tayo kagad magpapaniwala. Baka mamaya, yung mga narinig lang natin, hindi pala yung totoo. Iba pala ang totoo talaga. Kaya, abangan natin kung anong susunod na mga mangyayari dyan. Siyempre, itong mga kanyang mga dinawit, nagre-react eh. Nagre-react din sila kung anong kanilang, kung totoo nga, ginawa nila yan, yung mga paratang sa kanila. Di ba? Kung maniniwala tayo kaagad ngayon, malay mo, hindi totoo yun. Hindi naniwala lang tayo sa mga kasinungalingan. Kaya, matsyag-matsyag lang muna tayo dito sa mga pangyayaring ayan. Diba? Nagpapasan lang sila eh. Pasa doon, pasa dito, parang nagdadribble-dribble lang. Mali natin, nililito lang ang tao sa totoong nangyari. Mali mo, sa kanila lang yun. Siguro ginagawa nila yan para hindi sila mapahiya sa sarili nila. Gusto nila ipasa din sa iba para ang kahihiyan doon sa papasahan nila. Yan, diba? Kaya minsan, analyze din natin ang kanilang mga paparatang. Diba? Kung pagdating na sa husgado, totoo na ang mga ebidensya, dyan na tayo magpapaniwala. Para sa ngayon, wala. Hindi mo na, para sa akin lang ha,
hindi mo na ako naniniwala sa ano nangyayari sa kanila. Kasi nagkapaspasan sila eh. Nagtuturuan lang sila. O, kaya, abangan lang natin yan. O, diba? Dribble muna sila. Dribble. Hindi natin alam kung ano ang totoo nilang pakay. Yan. Diba? Diba kanina? Eh, makikita naman natin ang kanilang mga sinasabi. Turo-turo doon. Yan. Mamaya tayong dribble. Papapaniwala tayo. Mayroon magpapaniwala guys ha. Huwag kayong basta-basta magpapaniwala. O, tulad nung nangyari din sa nung linggo. Ayan, yung mga nagpapaniwala, dinala doon sa rekto. Yun, di ba? Ano nangyari sa kanila doon? Nanira ng mga kung anong madaanan nila. Di ba? Nagyaga natin sa video. Ayan, yan ang napapala sa nagpapaniwala kaagad. Naniwala sila sa nag-akay sa kanila. Tingnan nyo guys, ang nangyayari doon. Grabe Unang-una guys, nandun yan sa Lunita sila kasi napunta kami ng Lunita nung umaga. Doon. Ang pinistahan namin doon, pagdating namin doon, medyo hindi magandang ang paligid na kanya-kanyang grupo doon. Napunta kami ng Lunita. May mga grupo-grupo doon na nagpakaitim. Kaya nung napunta kami doon, medyo malapit kami sa stage. Doon kami agad lumapit sa mga hilera ng mga pulis. Doon kami tumabi kasi mas safe doon. Itingnan ko guys, kasi maraming napakaganon. Ninja. Maraming napaka-ninja doon. Napaka-itim. Tapos parang grupo-grupo sila. Mga binatilyo. Kaya medyo nakakakaba doon. Buti naman hindi doon nangyari yun yung nangyari sa o sa Mindiolan na talagang nagkarayutan doon. Diba? Mga bata pa, mga minor de edad. Kasi nandun kami sa sa Lunita guys, hindi na magandang doon kung panunorin yung paligid doon, magmamatyaga. Ako nagmatyaga ako kagad kung anong mga lugar dito, kung anong maraming grupo doon, nagpakaitim at saka nagpakamaskara. Sabi ko, nagtataka ako, bakit aral ito? Ba't nagpaka-ninja? Nagpakamaskara, hindi nagpapakita ang mga mukha. Tapos nagpakaitim, meron pa silang plug na parang bungo. Di ba? Kabahan ka na dun. Ako, kinakabahan ako dun sa anong mga meaning nun? Yung mga ganong mga plug nila. Iba naman yung plug sa mga bayan, sa mga KMU. Iba naman yun, mga nagpakasulat lang yan Sa kanila iba parang bungo. Kaya tinitingnan ko yung mga plug nila. Anong meaning yan? Para sa isip-isip ko lang. Saka minsan nagpakait, nagbibilog sila doon. Hindi ko alam kung anong mga nila ginagawa, anong sinasabi. Kaya hindi ko naman sila kinukunan ng video para. Siyempre baka hindi nila magustuhan kung kukunan mo silang video, baka hindi nila magustuhan pagtripan pa tayo Kaya yun ang naging karanasan ko doon sa Lunita. Kaya nung punta kami doon mga 9, nandun na kami. Hanggang 12, mga 12:30 doon. Kaya naki-uwi ako nung pagdating na ng 12 kasi parang tinitingnan ko yung paligid. Yung kanya-kanya ba, parang ang tao doon diba kung rally, dapat doon sa magsasalita ang focus ng tao, doon nagpakaharap. Doon kung ano-ano lang mga kanya-kanyang lakad. Tsaka iba yung mga doon, ibang mga suot. Kadalasan nagpakaitim at saka maskara. Kaya medyo kinakabahan ko doon. Kaya ang ginagawa ko doon sa kasama ko, tumabi kami sa mga pulis. Sabi ko dito mas medyo ligtas tayo dito sa mga pulis kung ano man ang mangyari dito. Buti naman wala. O naging napayapa naman. Dito naman pala sa Merrick to nangyari yun yung riot. Yan ang ating karanasan dyan sa Lunita. Kasi first time natin doon Hindi natin alam ang lugar. Kaya pagdating ko doon, siyempre tinitingnan ko muna ang mga saka tayo sasali sa doon programa, nagtingin tayo, nag-video tayo yun meron tayong video dyan sa kuha natin sa Lunita. Yan. Diba? Dito sa nangyari kaninang hearing, ako siyempre kung anong turo-turo muna, siyempre analyzein muna natin. Baka pagdating ng panahon, hindi naman pala totoo yung kanyang pinagtuturo. Parang liligtas lang sa kanyang sarili.
Yun ang ating pag-analisa lang din sa mga nangyayaring hearing. Kasi turo dito eh. Turo-turo. Mula baba, turo-turo hanggang nakarating na sa senador. O pagdating naman sa senado, sa mga senador, ano naman ang gagawin nila doon? May tuturo pa sila na iba. O yan. Kaya ang mangyayari dyan, pag desisyon na ng korte, dyan tayo maniniwala. Kasi ano doon, labasan na doon ng ebidensya kung totoo ang paratang ito, totoong paratang ito. Tulad ng kay Marcoleta, Senator Marcoleta. Nagdala siya ng sarili niyang witness. May tinuro. Yun lang tinuro niya, dalawa lang. Yun, doon lang siya nag-focus. Doon lang ang focus ni Senator Marcoleta doon sa kanyang target na talagang Marcoleta eh. Ang focus lang niya. Si Saldico at saka si Romalis lang eh. Doon lang siya nakafocus eh. Itong mga pinaparatangan tuloy ng mga senador, hindi siya doon nagpo-focus eh. Doon siya talagang focus na focus kay Saldico at saka kay Romalis eh. Doon talaga itong si Marcoleta focus na focus eh. Talagang matindi ang ano niya doon eh. Kaya nagdala siya ng sarili niyang witness. Hindi natin alam ha. Hindi rin ako naniniwala kagad sa mga ganyan-ganyan eh. Na mga turo-turo kaagad eh. Antayin natin kung pagdating na sa husgado kung totoo yung mga ebidensya siya. O kung wala, wala. Lilipad lang yan. Kasi hanggang dito na lang ang ating kwentuhan para sa kaninang mga kaganapan sa Senado. At saka yung pagpunta natin nung nakaraang linggo sa Luneta. Guys, hanggang dito na lang. Nakurakot. Kulong na yan. Nakurakot. Kulong na yan. Nakurakot. Kulong na yan.